Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa pang-abay. Pang-abay na pamaraan. Kung gusto mong matuto, simple lang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Para sa ating MEL competency, nagagamit ng wasto ang mga pang-abay na naglalarawan sa isang kilos o gawi o pang-abay na pamaraan. Pero bago natin talakayin ito, magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating nakaraang aralin. Ibigay ang salitang kilos sa mga pangungusap. Number 1. Mabilis kumain si Lorna. Ano ang salitang kilos? Pangalawang halimbawa, si Ana ay magandang kumanta. Ibigay ang salitang kilos. Pangatlong halimbawa, tahimik na nagsusulat si Kizo. Ano ang salitang kilos? Ika-4 na pangungusap, mabilis tumakbo ang mga bata. Ibigay ang salitang kilos. At ang pang-5, ang bata ay mahimbing na natutulog. Naibigay mo ba ang mga salitang kilos sa pangungusap? Kung oo, magaling mga bata. Ngayon ay dumako naman tayo at subukin pa natin ang inyong kaalaman. Piliin ang angkop na salitang naglalarawan sa kilos o gawi na naaayon sa larawan. Bilugan ang tamang sagot. Para sa ating unang larawan, ilarawan ng kilos na makikita sa larawan. Pangalawang halimbawa, ano naman ang paglalarawan na akma sa salitang kilos na makikita sa ating halimbawa? Masdan ang larawan sa pang-4 na halimbawa. Bilugan ang pang-abay na pamaraan. Ika-5 halimbawa. Masdan ang larawan. Bilugan ang angkop na paglalarawan sa kilos. Para naman sa ating huli at ika-6 na halimbawa, masdan ang larawan. Bilugan ang salitang naglalarawan sa kilos na ginagawa ng mga bata. At matapos nating sagutin ang ating mga gawain, tuklasin natin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Makinig kayong mabuti. Kapag sinabi nating pang-abay, ito ang tawag sa bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging kapwa nito pang-abay. Kalimitan na ang pang-abay ay naglalarawan sa kilos na ginagawa. Maraming uri ang pang-abay na maaaring gamitin sa pangungusap, pero sa ngayon gagamitin natin ang pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap o gagawin ang isang kilos o gawi ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung papaano isinagawa ang isang kilos. Ginagamitan ng panandang ng o na ng upang mabigyang diin kung paano ginawa ang isang kilos o gawi. Ito din ay sumasagot sa tanong na paano. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga pang-abay na pamaraan. Pansinin natin ang ating unang halimbawa. Kinamayan niya ako ng mahigpit. Paano kanya kinamayan? Ang sagot ay mahigpit. Kinamayan kanya ng mahigpit. Sa pangungusap na ito, ang salitang kinamayan ay ang salitang kilos at ang naglalarawan sa salitang kilos na kinamayan ay mahigpit. Tumutukoy ito sa kung paano o ano ang paraan ng paghawak o pagkamay na nangyari. Pangalawang halimbawa, sumigaw ng malakas si Jose kagabi kaya ako nagulat.
Paano sumigaw si Jose? Ang sagot ay sumigaw siya ng malakas. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay ang salitang sumigaw at ang salitang pang-abay na pamaraan na naglalarawan sa paraan ng pagsigaw ay malakas. Isa pa sa halimbawang pangungusap ay mabilis na mabilis tumakbo ang kabayong aming hinahabol. Paano tumakbo ang kabayo? Ang sagot dito ay mabilis na mabilis. Ang salitang tumakbo, ang salitang kilos sa pangungusap na ito at ang paglalarawan na ginamit natin sa paraan ng kanyang pagtakbo ay mabilis na mabilis. Ang salitang mabilis na mabilis ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Tumutukoy kasi ito kung papaano isinagawa ang isang salitang kilos. Narito pa ang ilang halimbawa. Marahang isinara ni Lito ang pintuan dahil natutulog ang kanyang kapatid. Paano isinara ni Lito ang pintuan? Ang sagot dito ay marahang isinara. Ang salitang isinara ay halimbawa ng salitang kilos at ang paglalarawan sa paraan ng pagsasara ni Lito ng pintuan ay marahan. Ang salitang marahan ang pang-abay na pamaraan. Inilalarawan nito kung papaano isinagawa ang pagsasara ng pinto ni Lito. Narito pa ang isa pang halimbawa. Kaagad tinulungan ni Doña Lolita ang mga mahihirap na magsasaka. Paano tinulungan ni Doña Lolita ang mga magsasaka? Ang sagot dito ay kaagad tinulungan. Kung inyong mapapansin sa ating pangungusap, ang salitang kilos na ginamit ay tinulungan. Ang paraan naman na pagtulong na ipinakita sa pangungusap na ito ay ang salitang kaagad. Ang salitang ito ay halimbawa ng pang-abay. Ito ang naglalarawan kung papaano tinulungan ni Doña Lita ang mahihirap na magsasaka. Kaagad niya itong tinulungan. Ito ang pang-abay na pamaraan. Tumutukoy ito sa kung paano niya rumesponde o tumulong sa mga nangangailangan. Hayan at naipaliwanag ko na sa inyo. Subukan natin kung naintindihan nyo ang ating pinag-aralan sa araw na ito. May inihanda akong maikling gawain na inyong sasagutin. Gumuhit ng buwan, sapat lang kung ang sumusunod na pangkat ng salita ay pang-abay na pamaraan o tumutukoy sa paraan kung papaano inilalarawan ng isang salitang kilos. At araw naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin! Para sa ating unang pangungusap, tahimik na nagbabasa. Ito ba ay nagpapakita ng salitang naglalarawan sa kilos? Isulat sapat lang ang buwan kung ito ay nagpapakita ng paglalarawan sa salitang kilos at araw naman kung hindi. Number 2. Mga baso at tasa. Number 3. Hinawakan ng mahigpit. Number 4, makupad na kumilos. At number 5, matamis na pinya at mangga. Iguhit ang buwan kung ito ay nagpapakita ng pang-abay na pamaraan o paglalarawan sa salitang kilos. At araw naman kung hindi. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata, palakpakan ang inyong mga sarili. Lagi nating isaisip at huwag nating kakalimutan upang tayo ay hindi magkamali at matuto sa ating mga gagawing pag-aaral. Ang pang-abay ang tawag sa bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Pag sinabi nating pandiwa, ito yung salitang kilos. Pang-uri, ito naman yung mga salitang naglalarawan. At maging kapwa nito pang-abay. At hanggang dito na lang ang ating aralin. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana ay nakatulong ako na madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga video lessons, maaari niyong bisitahin at i-follow, i-subscribe ang aking mga
social media accounts, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Hanggang sa mga susunod nating aralin, paalam muna sa ngayon, miss pa po sa inyong lahat!